Napakaganda po Maaari. ng turo niyo. Opo, kasi ako po marami po akong mga cellphone, marami akong wallet na napupulot sa kalsada. Pero hinihintay kong tumawag yung mga may-ari para maiuli sa kanila. Yung sa aircon. Yung sa aircon, naglinis ako ng aircon, nakakuha ako ng 100,000 na pera sa aircon. Sinuli ko yun sa may-ari. Hindi alam na may-ari na may pera ron. Tinabi ng asawa, pinagbenta ng baka. Ngayon, nakuha ko yun. Ba't po nasa aircon tayo? Tinago ng asawang lalaki. Matanda na po, pinasok po sa loob. Yun, ginawa ko yun. Inabot ko rin sa matandang babae. Sabi ko, ate sabi niya, ano yan? Sabi ko, pera niyo po. Sabi mo, ka nakuha yan. Sabi ko, sa loob po ka ako ng aircon. Binilang namin yung 100,000. Yun, napagkatiwalaan ako ng tao. Lahat ng ngayon masisira sa kanila. Hindi nila pinagagawa yun kahit matagal na. Basta't dumating ako. Para maiyak doon sa isang napakagandang blessing tayo na magkaroon kayong anak na babae. Oo naman po. Na nakaka-proud sa isang magulang na magkaroon ka ng isang anak na hindi mo inaasahan na kayang sakripisyo ang kanyang sarili para lang matugunan ang iyong pagkukulang. Kaya nakaka-proud. Kaya sabi ko nga sa kanya, mawala na sa akin yung iba, huwag lang itong anak kong ito. Ganun. Po. Kasi nga, sa kanya ko nakita na yung pagiging isang tunay na anak na hindi ka humihingi ng sukli pero ipinagkakalob sa'yo lahat. Aral ng buhay tayo, Alfred. Ano po yung sa tingin yung pwede nyo ma-share sa aming kabataan? Aral ng buhay. Unang-una, pag kayo habang malalakas pang magulang nyo, mag-aral kayo, magsumikap kayo. Huwag kayong gumawa ng isang bagay na habang buhay pagsisisihan nyo. Sumunod kayo sa magulang. At huwag kayong gagawa ng isang bagay na makakasakit sa damdamin ng magulang nyo. At pag sumikapan yung makapagtapos ng pag-aaral at sa ganun, hindi mo nyo man masuklian yung hirap na magulang nyo, kayo rin ang tatama sa habang buhay. Lalo na pag nagkaroon kayo ng pamilya. Yun, dasal lang lagi. Yun lang ang tanging natin kakapitan. Sa tingin nyo tayo, himala po yung nangyari sa inyo? Pwedeng masabing himala. Kasi unang-una, sabi nga sa inyo, ako na yung mawawala. Pero bakit naunahan pa ako ng asawa ko? Kumbaga sana para lang akong sinagip ng asawa ko sa isang kumunoy. Parang inangat niya ako. Siya naman yung nilaglag. Na kahit anong atang ko sa kanya, hindi niya na kaya umahumpa. Kaya napakahirap. Pero ganun pa man, siya nga lang naipangako ko sa kanya na pasalamat ka na at ikaw ay nasa pili ng ating amang lumikha at huwag ka na mag-alala at sisikapin ko na maitaguyod yung mga bata kapag-aral at gabayan mo na lang kami total ikaw habang buhay ka ng magpapahinga tingnan mo na lang kami gabayan. Sabi, ba't ka naiyak kanina? Wala po. Tayo, ako gusto ko kunin ko na rin tong ano na to. Thank you po sa anak niyo. Tumutulong mo siya doon. Ay, opo. No problem. Yung bait to nung anak niyo. Talaga, talaga maaasahan. Pogi pa. Hindi, mahalaga. Pinakamahalaga sa akin yung puso niya. Yung itsura kasi yan, Itsura, ano lang, kalamuti lang yan eh. Oh. Pero yung kalooban Bonus pa, parang bonus.
Pero importante, mas mahalaga to sa... Yun yung tinitignan ko sa'yo. Yung ibang kabataan ngayon, mabibilang mo na lang yung hihinto para matulungan yung mga magulang. Ay, opo. Siya, sacrifice. Siya. Uminto yung para mag-asawa. Kabaligtaran naman kayo. Para sa kaligayahan niya, hindi sa kaligayahan ng pamilya niya. Ba't ka naiyak kanina? Naalala ko lang po si mama. Yun lang. Gano'n mo ba kamahal yung mama mo? 100%. 100%. Pag nandyan siya, ano yung gusto mong sabihin? Yan daw sasabihin mo kung nandiyan yung mama mo. Gusto kong bumawi sa kanya. Gagawin ko lahat ng makakayo. Ba't sa tingin mo, hindi ko ba nagawa yung best mo nun? Uminto ka nga para makapag-aral matulungan yung papa mo. Di ba? So gusto niyang bumawi. Halos lahat ng kinikita niya, nagtatrabaho siya noon. Lahat yun binibigay niya sa mama niya. Nakapag-ipon siya, nadistino siya ng tagig. Meron siya naipon na pera sa 1.5 lako. Lahat pa rin yun na naipon niya, binigay niya pa rin sa mama niya. Para makapag-bili ng diet. May alikansya pang Lahat yung, hindi niya pinakinabangan yun. Sa mama niya, binigay lahat yun. Kasi nga, diaper ako Mas barley. Tapos gamit ko pa sa high blood. Pag sinabi sa asawa ko na ako'y umiikot yung paningin ko, tataranta na yung asawa ko, bibili ako ng pineapple sa kung ano nung gamot. Siya, yung mga naiipon niya, hindi niya rin pinakikinabangan yun. Binibigay niya sa mama niya yun. Para mas makadagdag tulong. Ganun. Kaya ganun siya siguro, kaya siya naiiyak. Dahil nga, nung pinagsumigapan niya, parang hindi worth it. Kasi nga, naging maayos nga ako kahit papano. Kaya yung mama niya naman bigla na wala. So siguro kaya niya gasin na lolo dahil sa mga ganun pangyayari. Hindi inaasahan. Ano na lang mapapangako mo sa mama mo? Hindi ko papabayaan yung upload ka, tapos papa. Mensahe kay papa mo. Mag-iingat ka palagi. Umiyak pa rin. Mababaw po ang luha, no? Opo. Hindi. Talagang kahit naman ako mababaw rin. Kasi nga siyempre magulang tayo. Ayaw natin makita yung kahinaan natin sa mga anak natin. Kasi pag pinakita mo yung kahinaan mo sa mga anak mo, paano pa sila? Yeah. Kung may gusto kong sabihin sa mga kabataan ngayon, ano yun? Or aral na natutunan mo na gusto mong i-share sa kanila? Huwag papabayaan yung magulang at sumunod palagi. At pag pinag-aaral, mag-aaral mabuti. Balik pang 5 ka, di ba? Opo. Ako din po ako sa gitna po ako. Hindi kaya yung talagang nasa gitna, mga mga ganyan yung... Pwedeng oo, pwedeng hindi. Yun yung sarili Kasi wala naman nakakaalam na kung saan, kung ano yung mararating natin sa buhay. Depende na sa pagsusumikap mo bilang isang tao. Tama po. Pero ako naniniwala po dun sa basta meron kang Diyos sa puso mo at sinunod mo kung ginagawa mo yung mga gusto niya. Number 1, isa sa mga utos niya yung pagmamahal sa pamilya mo, sa mga magulang mo, mga kapatid mo, be-bless ka naman niya. Sabi nga, ang regalo nun sa'yo, bibigyan ka ng mahaba't masaganang buhay dun sa pagmamahal mo sa mga magulang mo, mga kapatid mo. Sana wag magbago yung pagmamahal mo sa papa mo. No? Pero, kayo tay, ano yung plano nyo sa anak mo?
mag-aral siya. Pagpatuloy niya yung pag-aaral niya. Mm. At nasa ganun, malay mo, makapag-kolehiyo siya, di syempre, masuportahan siya. Kung ano yung gusto niya gawin sa buhay niya, kung ano yung plano niya, pagpatuloy niya. Hindi kasi habang buhay, helper lang tayo. Yeah. Hindi habang buhay, kinakatulong lang tayo. Minsan gagawa ka rin ng paraan para ikaw naman ang maging boss sa sarili mo. Dinig mo si Papa mo, kaya na daw. Ano mo dun? Ang sabi po niya kasi, kinausap ko, ano bang plano mo? Eh baka daw hindi niya pa daw po kaya. Eh, kailangan niya po kayong samahan sa trabaho. Kaya ko. Kaya na daw. Sila tinatanong ko Mm. kung gusto pa nila. Kung Kasi- ako naman ang tatanungin, mas gusto ko yung mag-aral sila kaysa maghanap buhay. Kasi kapag nagpatuloy sila sa pag-aaral, mas magagandang trabaho pa ang kanilang makakamtan. Hindi katulad ng pag-construction. Habang buhay, helper ka lang. Kung di mo palalaganapin yung kaalaman mo sa lahat ng mga bagay. Tulad ko, ako napakarami kong trabahong pinasukan. High school graduate lang ako. Pero nakapagtrabaho ako ng BIR. Nakapagtrabaho sa mga magagandang hotel. Nakapagtrabaho sa Glorieta, sa Ayala. Advertising. Nakapunta ako ng Visayas, Mindanao. Nakasasakay ako ng aeroplano at mga barko. Dahil sa ganda ng trabaho ko. Kaso nga lang, mas pinalad ako rito. Mas gusto ko itong trabaho ko ngayon. Yung mga paggawa ko. Kasi unang-una, walang kumukontrol sa'yo. Hawak mo oras mo. O kung makagawa ka na ng isa, kumita ka lang 1,000, 2,000, uwi ka na. Uwi ka na. Kaysa naman yung 8 oras ka pa namamasukan sa halagang 500-600 na raan. Sa akin, konting oras lang. Pwede ka na umuwi. Naintindihan mo yung sinabi ni Papa mo. O ano ngayon yung narinig mo kay Papa mo? Ano yung plano mo ngayon? Pag nag-aaral po ako ng tutulong kay Papa. Lagi siyang puro ngiti. Hindi, talaga palang hindi lang po. Masiyahin po siya. Opo, kaya po siya, kumbaga sa yung mga tao po rito, ano siya, yung kadikit siya. Kasi nga, kahit na sabihin mo, nagkakainitan na dito, siya nakangiti pa yung gano'n eh. Masayahin siyang bata. Nga lang, pagdating naman sa trabaho, yan, seryoso sa trabaho. Yan eh, kahit na sa edad niyang 16 anyos nung siya yung nag-aaral, talagang pinag-aagawan siya ng mga masono yung mga trabahante rito. Kasi nga, siya yung bata na hindi nagpapabaya at napakasipag. Yeah. Kaya marami kumukuha sa kanya. Wait lang tayo. Paano ko kayo magdisiplina ng mga anak niyo? Kumari medyo sakit ng ulo. Wala, pauwi lang ako eh. Halimbawa nabubisit na ako. Kung mga malalaki na yung mga kuya ng dumidisiplina. Ako, basta ako, tawagin mo si ganito. Puro hiyaw lang. Bihira naman kasi ako mamalo. Oo, hindi, wala naman magulang na hindi na mamalo. Namamalo rin ako, pero hanggat kaya ko nga nasa boses lang. Pwede ho ba sa inyo yung parang sila yung nasusunod? In a way na maganda yung... Hindi yung maganda. Pag hindi maganda, bakit sila ang dapat masunod? Siyempre, magulang tayo didisiplina sa kanila. So kayo, bilang magulang, dapat kayo... Siyempre, kailangan ako masunod. Hindi pwede sila. Ngayon, kung gusto nila masunod, yun. Baka siguro sila na nagpapakain sa akin nun. Na para sila na ang pwedeng masunod sa buhay. Okay. So, yun, yung tindahan ni Kuya Andrew, nila Tatay Alfred Katekram. Ayaw daw ng mama mo na parang dumadami yung butas yan. Ibig sabihin, pag dumami na ang butas dyan, nawawala na yung paninda. Nagdragon. Ha? Nagdragon po. Nagagalit. Nagtatrago, nagbubunga nga na. Okay, tayo magsimula kay Kuya Andrew. Pababa, di ba 12 kayo? Gitna po siya. Nag-aaral po ba lahat siya? Isa lang ho talaga. Hindi, bali yung 6 lang pala. Yung sumunod sa kanya, huminto rin yun. Ayun po yung katulong mo magbuhat sa Oo. video. So yung 6 po, Nag-aaral po elementary. Ito, high school na po. anong grade na po dapat si Andrew? Grade 12 na sana ngayon. Sana 12 na. 12 na siya. Sayang. Pero ngayon, papasok siya, mag-11 siya. Tapos sumunod sa'yo, ito na. Ito na po. Anong grade mo na ate? 11 na po siya. Grade 7? Grade 7 po sa pasukan. Anong mo? Kumusta sa school?
Tapos yung sumunod, anong grade Si tayo? Antonia, grade 5. Grade 5. Tapos, dalawang grade 4. Hmm. Tapos, dalawang grade 1. Ba't ko dalawang grade 4 at dalawang grade 1 tayo? Oo, nagkasabay kasi yung dalawang grade 4 ko eh. Kumbaga sa ano, ang distansya no, 1 taon lang. Hmm. So pinagsabay nila sila ng asawa ko sa pagdidigar hanggang mag-kinder, hanggang mag-grade 1, grade 3. Hmm. Kaya nagkasabay-sabay. Ganon. Parang siya, yung kuya niya. Yung kuya niya kasi, na pinanganak yun, 2017. Siya, 7? 2007 siya, 2008. Hmm. Pero inaabot niya yung edad ng kuya niya. Halimbawa, ang birthday ng kuya niya is May. Hmm. Halimbawa, 17 yung kuya niya ng May. Siya naman, pag nag-17, April pa lang, magsi-17 siya. Hmm. Yung kuya niya, 17 din. Ganun. So, kumbaga sa 11 months pa lang yung kuya niya, lumabas na siya. Ganun. Kaya hindi sila nalalayo. Masaya ho yung marami, no, tay? Masaya, opo, masaya kasi nga unang-una ang kasarapan dito yung kakain kayo, sama-sama kayo. Dami, no? Opo. Talaga nagkakagulo-gulo. Hmm. Abay, ang 5 kilong binibili kong bigas na yun, siguro mga 3 salang lang yun. Agahan tanghali ang kinabukasan ng baga, Hmm. gandun na lang yun. Hmm. Kinabukasan bibili ka na naman ng Hmm. 5 kilos sila. Kaya yung 1 bulto sa amin siguro, magpasalamat ka na pag inabot ng 1 linggo. Ay, Yung ganun kalahating ba? bultong bigas, Oo. doon niya kabibili mo ng kalahating bultong bigas. Magpasalamat ka kapag inabot Umabot ng 1 ng linggo. 1 week. Opo. Na, Kuya Andrew, kaya pala nagsisikap ka, no? Kaya pala, ito, ilang taon ka nung napasok sa construction? 15 po. Hmm. Umurong edad. Talagang ginawa ko niya para sa inyo. Opo. Kasi nga, wala eh. Walang magagawa at naratay. Pero kung hindi naman ako naratay, wala silang problema hanggang ngayon. Graduating na siya. Basta ako napaproud sa'yo. Sobra akong napaproud sa mga gaya mo. Promise. Kaya nung sinabi po, nung nalaman ko na ako kasi pala kinukwentuhan ko yung mga ang gaya po niya o nagtatrabaho. At nung nasabi niya nahinto po kasi ako, sabi ko kung masabay pag-aaral mo, nahinto po kasi ako, sabi niya dahil yung tatay ko nagkasakit, kailangan ko pong huminto. Tapos nasabi, 12 po sila. Ha? Tapos sige, sabi ko, kumustahin ko kayo. Ano bang may tutulong ko sa'yo, Kuya Andrew? Sa ngayon ako kasi tayo, gumagawa kami ng bahay doon. Pero wala kumbaga yung channel natin, kumbaga wala talaga tayong kakayahan magpabahay. Pero dahil kay Tito Bong, saka sa mga katekram po natin, saka yung pagmamahal ko kahit papano, pinagsama na lang ho namin. Kasi parang matutumba na ho yung bahay doon eh. So kaya po namin sinimulan na. Tapos dumating nga po yung anak niyo mga ilang araw, ginagawa ko namin yung kaya din pala, marami din akong matututunan din pala kay Papa mo. Kaya nagkatagpo. Ibig sabihin. Nagkatagpo tayo. Malay mo, may tutulong sa'yo. Parang tinitignan ko itong tindahan mo. Nasa magkano po ng ba nito? Kaya pa kasi kami nag-start kami ng 10. Hanggang sa... Parang wala ng 10,000 to. Pag bumili ka ng 5,000... Tignan mo nga Kuya Agos. Pag bumili ka ng 5,000, bulas-bulas kayo iba din. Oo nga, Kahit 5,000 lang kulang pa rin yung talagang gusto mong tindahan. Pero nag-start kami dati kasi for 10K. Oo. Kaso nga lang, siyempre, sa dami nga ng Anak nyo. Diyan na rin siya na kukuha. Hindi, tsaka tayo. Naintindihan ko magkano lang naman po talaga kinikita sa ganito. Kaya nga kung iaasa mo lahat yan, tulad nung ako'y naratay, siyempre lahat siyan mo nakukunin kasi wala naman pumapasok na pera. So yung tindahan, talagang magkakabungit-bungit, magkakabutas-butas talaga. Ito ang ganito, anong laman? Yung mga noodles.
Ito, nako, paborito ko naman ni Kuya Bebe to. Kaso, nagbakasyon siya sa mama niya. Magkano yung ganito? Ano po, 18 po. 18. Ang pupunin niya tayo, nasa 15 plus. So, 3 piso po, no? So, bariya-bariya lang. Oo. Tapos, makukuha na ka pa ng mga bata ng mga chichirya, mga Merienda. biskuit, merienda. Kaya wala. Pero napakagaling lang talaga ng asawa ko. Lalo na nung nagpandemya. Yeah. As hindi rin ako nakapagtatrabaho nun, pero nakapag-i-impok siya ng pera. Nababayaran niya lahat ng mga bills namin, pati yung mga hulugan kong motor, natatapos niya yun. Magaling siya pera asawa ko. Ganun talaga. Pero nakakakain kami ng maayos sa araw-araw kahit na marami kami. Yeah. Hanggang sa nung ako nga inaratay, maituturing ko pa rin na napakagaling ng asawa ko. Kaso nga lang talagang doon naubos yung kabuhayan niya. Yung mga naiipon niya, naubos nga. Kasi nga wala na nga talagang pumapasok. Hindi katulad nung ako yung nakapaghahanap buhay. Talagang kahit anong bili ng mga bata, kahit anong gusto ng mga bata ay nasusunod. Kasi lahat ng mga masarap na pagkain, nakakain na lang. Kaso nung biglaan, sa hindi naasahang pagkakataon na ako'y nahiga, talagang gumuho yung mundo ng asawa ko. Lalo na yung mga anak ko. Kumbaga sa yung nakukulangan na sa mga bagay na dating nakakain nila, nabawasan. Kaya nga dumating nga sa punto, sabi ko, matuto tayo mamaluktot. Umikliga ko yung kumot. Ganun lang ka akong buhay. Ang buhay ka ako, sabi nga sa asawa ko, ang buhay, punong-puno ng pagsubok. Na kung saan, kung ikaw ay mahina, ikaw ay bibigay. Kapit lang ka ako. Dasal. Naano lang din ako kay nanay, no? Kabatang... Kabi-birthday lang noon. Namatay siya November 7, 2024. Yung kasalukuyan nga akong palakas pa lang ako maglakad. Kasi yung lakad ko kasi talagang nawala, malaki na walang lakas sa akin. Hindi na nga pwede magbote. Dati kahit ilang aircon yung binubuhat ko, kayang-kaya. Hindi ko maano tayo, yung ginawa niya, parang ginawa niya lahat. Kahit yung konting kinikita niya para ng anak niya, siya, tapos para mabili yung gamot na iniinom niya, yung barley, no? Sa tingin ko nakatulong din yun. Oo naman po. Napakalaking bagay at napakalaking tulong yung mga ginagawa nila sa akin. Pero yung pagpipitas nila ako ng mga dahon-dahon, lalagaan nila, kainom sa akin. Maliban doon, may mga dahon-dahon pa. Dahon Yung guyabano, yung miracle fruit, bayabas, gano'n, yung mga para lemon. lang po ng mga katekram natin. Opo. Ano yung linaga po nyo? Opo, yung miracle fruit. Yan. Yung bunga po ang sinasabi Po, niyo? yung bunga po, kinakayod po yun. Tapos tsaka mo ilalaga yun. Kaso nga lang, napaka sa panlasa. Pangamoy tsaka panglasa. Ngayon, kung talaga namang willing ka naman na gumaling, kahit na anong sama ng amoy at sama ng lasa niyan, talagang igagrant mo para lang makatulong. Alam ko naman lahat naman ng mga ininom kong mga herbal na yun, lahat naman yan nakatulong sa akin. Kaya iba pa rin yung herbal para sa akin. Kasi nga, tusin nyo, paano ako nakatayo, paano ako nakapaglakad. Di ba po? Unang-una yung sa faith. Yan. Sabi ko naman sa asawa ko, dasal ka lang ng dasal. Kasi siyempre bilang asawa, ako sinuporta niya nung ako'y nakaratay. Nung siya naman yung nalugmok sa isang karamdaman na hindi namin alam kung bakit nangyari yun. Pinatatatag ko yung kalooban niya. Sabi ko, dasal lang tayo. Lahat ng bagay may solusyon. Huwag natin susuyin ng Panginoon kasi hindi naman tayo gumagawa ng hindi naman siya. Kaya nga tayo binigyan ng sariling pag-iisip para tayo matuto sa sarili natin. Pero yung sakit natin, hindi siya may kagustuhan niya nga. Dasal lang ako. Hanggat nandiyan niya nga ako, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Sabi ko sa kanya. Mag-aaral ka na? Ha? Mag-aaral ka, hindi. Anong sagot mo? Hindi ko alam. Bakit? Ano yung parang... Agam-agam yan. Kumbaga sa ang iniisip niya is yung baka mamaya mag-aral siya, mas mahirapan ako. So, tama ba? Sabi ko naman, kaya ko na. At mag-aral silang magkakapatid.
At gagawin ko naman lahat ng way, lahat ng paraan, pero sa maayos. Hindi tayo gagawa ng mga isang bagay na alam natin na balang araw pagsisisihan natin habang buhay. Kasi lahat naman ng mga pinakain ko sa kanila, nako, wala kang masasambit na hindi galing sa pinagpawisan at pinaghirapan ko. Lahat ng mga pinundar namin, lahat ng mga kinakain namin, lahat yan galing sa malinis na bagay. Kaya sinasabi ko sa kanila, lalong-lalo na kahit na maliit na bagay, huwag kayong kukuha ng isang bagay na hindi sa inyo. Maaari. Opo, kasi ako po marami po akong mga cellphone, marami akong wallet na napupulot sa kalsada. Pero hinihintay kong tumawag yung mga may-ari para maiuli sa kanila. Yung sa aircon, naglinis ako ng aircon, nakakuha ako ng 100,000 na pera sa aircon. Sinuli ko yun sa may-ari. Hindi alam na may-ari na may pera ron. Tinabi ng asawa, pinagbenta ng baka. Ngayon, nakuha ko yun. Ba't mo nasa aircon tayo? Tinago ng asawang lalaki. Matanda na po, pinasok po sa loob. Yun, ginawa ko yun. Inabot ko rin sa matandang babae. Sabi ko, ate sabi niya, ano yan? Sabi ko, pera niyo po. Sabi mo, ikaw nakuha yan. Sabi ko, sa loob po ka ako ng aircon. Binilang namin yung 100,000. Yun, napagkatiwalaan ako ng tao. Lahat ng ngayon masisira sa kanila. Hindi nila pinagagawa yun kahit matagal na. Basta't dumating ako, pagagawa yun. Sa kwento ni Tatay. Opo, tsaka yung mga sa cellphone na, tsaka yung may sumusobrang sukli. Nangyari naman sa Seymour, may sumusobrang sukli, 100. Nasa labas na kami ng asawa ko. Sabi niya, sobrang sukli. Sabi ko ng asawa ko, amo, tatanga-tanga yan. Sabi ko, hindi, akit tayo, suli natin. Sinuli namin sa... Yung 100,000, nangyari po ba yun bago o after niyo magkasakit? Ay, gumaling? Hindi, bago. Bago magkasakit? Siguro mga 3 years after nang magkasakit ako. Yun naman, tinamasa ko naman yun . Kahit na lang sabi mo hindi ka na-rewardan, okay lang yun. Importante yung tiwala . Yun, napakasarap na maitanim mo sa isip ng ibang tao yung tiwala. Kasi pag ang tiwala nawaglit sa'yo, wala ka na. Ramdam kong may mabuting puso to tayo. Ayaw naman po. Yung pagmahal sa magulang yan. Isang napakagandang blessing tayo na magkaroon kayong anak na babae. Ayaw naman po. Na nakaka-proud sa isang magulang na magkaroon ka ng isang anak na hindi mo inaasahan, na kayang sakripisyo ang kanyang sarili para lang matugunan ang iyong pagkukulang. Kaya nakaka-proud. Kaya sabi ko nga sa kanya, mawala na sa akin yung iba, huwag lang itong anak kong to . Ganun. Grabe na. Kaya po. Kasi nga, sa kanya ko nakita na yung pagiging isang tunay na anak. Na hindi ka humihingi ng sukli, pero ipinagkakalob sa'yo lahat. Basta kayo yung buhay niya. Po. Yun yung ano ko. Kaya naman ang buhay ko. Kaya ano lang, sana lahat ng mga kabataan ganito. Siguro walang masyadong nasasaktang magulang. Nahirapang magulang. Kasi pinipili mo lang yung ikabubuti ng magulang mo . Yung hindi sasakit ang ulo. Mapapasana all na lang ko kayo, Katekram. Okay, sigurado? Papasok ka na? Sigurado? Okay, dahil sigurado dyan, ha? Okay. Parang pilit. Hindi po. Okay, anong mapapahawakan mo to? Anong mapapangako mo kay Papa mo? Mag-aaral lang mabuti. Hindi ko siya bibigyan ng sakit sa ulo. Dahil mag-aaral ka na, meron tayong mga titas. Gusto ko, kay Tita Charito, isa po sila sa aabutan po natin, no? Tita Charito. Ito galing to kay Tita Charito. Ito, pagmamahal ko din yun sa'yo. Kahit pa paano madagdagan to.
Tapos, pagpapray natin kung ano pa yung maitutulong namin sa'yo. Okay? Kasi, kita ko yung kabutihan ng puso ng anak niyo tayo. At yun lang sana, wag magbago. Bonus na lang talaga yung katalinuhan ngayon. Kasi kung meron ka man talino, wala ka namang respeto pag umahal sa magulang mo, useless lang. Okay? Ayan. Proud na proud ako sa'yo. Maraming salamat po. So yan, pwede mong pandagdag muna dito sa anong ng papa mo para makatulong. Okay? Okay. Salamat po. Okay. Tay, ano lang, pagpa-play ko tong anak niyo tsaka lahat po ng mga anak niyo. Maraming salamat po. Malaking bagay po yun. Yung may panalangin nyo kami. Malaking tulong po sa amin yun. At ako naman po, sa totoo lang, hindi naman din po ako nawawala ng faith sa ating Panginoon. At sabi ko nga, sasaan at sasampat at makakatikim din ng ginawang bawat isa. Basta tulong-tulong at sama-sama at huwag lang magpapabaya sa pag-aaral. Makakamtan din nila yung ginawang aming minimiti. Basta kuya, wag magbago yung love kay papa mo at mga kapatid mo. Basta maniwala ka, i-bless ka ni God. Huwag magbabago yun. Okay? Apo. So ano yung gagawin mo ngayon dyan? Baby Papa, siya na po bahala. Tapos, sabi nga ng papa mo, dadagdagan to. Tapos, i-check ko ha. Natay. Oo naman. Parang walang tiwala kay tatay. Marami akong natutunan sa'yo. Sana yung mga kabataan dyan, gayahin niyo po si Kuya Andrew. Paano? Ano na kami? Kuya Andrew. Sama po ba sa inyo? Hindi na. Tulungan mo muna si Papa mo ano muna kayo. Okay? Pupunta po kayo ngayon doon. Opo. Okay. Maraming salamat po. Kahit pa paano na pagkukulan nyo kami ng konting oras. Basta may ganyang puso tayo. Pag magbabago, wag gagaya kay Kuya Joshua. Kasi sakit ng ulo yun. Okay? Apo. Tsaka na yung pag-ibig. Pagka okay na, handa ka na, may ipon ka na, sa tingin mong kaya mo na magpamilya, na hindi mo sila mapapabayaan, ko, larga. Family first po ako eh. Oh. But family first ka. Wala naman pong tutulong sa amin kung di kami lang. At kahit anong sabi mo, lagi siya nagagalit sa mga kapatid niya. Siyempre, ang gusto niya lang naman, mapabuti yung pagsasama nila mga magkakapatid. Kaya nagiging masungit siya sa mga kapatid niya, lalo na hindi siya nasusunod. Kasi siyempre, sabi nga sa mga kapatid niya, mga nakababata sa kanila, abay hindi nyo alam, yan ang bumubuhay sa atin. Yan ang nakatulong sa atin. Tapos ayaw nyo sundin. Sabi sa kanila. Kaya ako kayo nang nagkakatalo-talo. Kasi nga, ayaw nyo sumunod sa isang bagay na dapat nyo naman sundin kasi unang-una nga siya nga naghahanap buhay sa atin tapos hindi nyo susundin. Bakit ka ako hindi magagalit yung mga kuya niyo sa inyo? Sabi sa kanila. Kaya siya, talagang naging masungit din sa mga kapatid niya. Pero hindi naman siya nagpapabaya sa mga kapatid niya. Basta't may pera siya, kung ano yung gusto niyang bilhin sa mga kapatid niya, binibili niya para sa mga kapatid niya. Ganun siya hindi siya yung magtabi ng pera para sa sarili niya lang, hindi. Lahat yung share niya sa mga kapatid niya, sa pamilya niya. Gusto mo bang samahan ko kayo sandali? Pamili o... Kaya po bahala. Ikaw na lang. Gusto mo ikaw na lang? Samahan Si kita? Papa. Hindi ka na. Pwede naman. Nandiyan naman si Kuya Joshua. Mabilis lang. Saan po ba kayo namimili tayo? RCS? Gusto mo? Mabilis lang naman. Sabi nga ni Papa mo kanina, mamimili daw siya. 800 lang yung niya, pandagdag niya. Kaya naisip ko, yung kay Tita Charito at saka yung pagmamahal ko, pagsamahin natin dito.